Yo, what's up, what's up? Good evening sa ating lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay napaka-simpleng or hindi masyadong nabibigyang pansin, especially sa mga nagsisimulang magnegosyo. Pero napaka-importante nito na malaman natin as a negosyante or individual para magamit natin at may apply natin sa ating mga negosyo. Pag-uusapan natin, basic lang, paano nating, nakalimutan ko yung title, saglit. Mga tips, tama pala, mga tips para maging effective ang implementation natin sa ating mga negosyo. Nahihirapan ka bang mag-implement ng napakasimpleng bagay sa iyong negosyo? Yung tipong nilatag mo na ang napakasimpleng bagay, nilatag mo na ang pinakasimpleng way para masundan lang, pero hindi masunod-sunod ng iyong empleyado. Hindi masunod-sunod ng iyong negosyo. Nagiging effective lang 1 day, 2 days, pero nakakalimutan in the long run. Hindi nabibigyang halaga. Nakaka-relate ba kayo dyan, mga guys? Nakaka-relate ba kayo dyan na may gusto kayong i-implement para mas ikakabuti ng kumpanya, pero hindi naging, walang effect. Siguro may silbi siya, pero hindi masunod-sunod ng mga taong gusto mong mag-implement nito. At pag-uusapan natin yan at bibigyan ko kayo ng mga tips base sa personal kong experience para maging effective ang implementation mo sa loob ng iyong negosyo. Ayos? Pero ako nga pala si Kyle. May 3 taon akong experience sa accounting at tumutulong ako sa mga negosyanteng may struggle sa automation at sa accounting system. Kaya tara, start na tayo. Pero bago yan, mag-i-story muna ako. Napaka-ikling storya. Ikwento ko na to sa mga dati kong vlog eh. Dati, dati guys, sa dati kong work, before akong napunta dito sa Cavite, naging accounting clerk, rank and file, accounts payable, sa isang BPO, sa isang US company, pero may office dito sa Pilipinas. Eh, kahit na magkakaibigan kami ng supervisor, magkakaibigan kami ng manager ko, pero pagdating sa trabaho, on time ko dapat na nasasubmit yung trabaho ko. Lahat ng mga sinasabi niya, nasusunod ko. And unconsciously, natatakot akong hindi ma-submit yung mga dapat i-submit. Natatakot akong hindi ma-implement yung dapat niyang pinapa-implement sa akin. Mga reports na kailangan na hinihingi sa akin, mga update ng mga kailangan niya para ma-report niya rin sa pinaka-head na supervisor. Basta lahat. Galing sa pag-time in, hanggang sa operation, hanggang sa pag-time out, nasusunod lahat ng mga gusto niya. Nasusunod yung mga pinapa-implement niya sa akin. Magkakaibigan kami. Oo, nag-aasaran minsan. Pero ang hindi mapaliwanag na kadahilanan, pagdating sa trabaho, walang kaibigan-kaibigan. Takot ako kung takot. Hindi sa takot na something na dinodominante ka na ng isang tao, inaapakan ka na, hindi ganun takot eh. Yung takot na may consequence talaga pag hindi mo masunod yung isang bagay. At hindi ko na malayan nung guys. Dahil pala yun sa napakalupit na sistema. Dahil pala yun sa napakalupit at napaka-effective na implementation na nangyari nun. Grabe, napakalupit talaga. Na kahit na kami ng mga rank and file, kung ano man kailangan i-implement namin na sinabi ng supervisor or manager, nasusunod at sinusundan talaga namin. Ganong kalupit ang sistema ng dati kong kumpanya. At ang dami kong natutunan doon. At nung andito na ako sa Cavite, na-realize ko yung mga bagay na yun.
Binalikan ko, bakit kaya naging effective yung dati kong kumpanya? Bakit kaya naging effective at naging masunurin lahat ng mga andon? Yung tipong, basta, napakalupit ng implementation, napaka-effective. At dito ko breakdown at isi-share ko sa inyo ngayon anong mga sistema ng dati kong kumpanya o sa mga previous ko pang kumpanya na mga naging effective when it comes sa pag-implement na kanilang mga procedure. Pag-implement ng implementation ng isang procedure sa kanilang mga kumpanya. Dito ko yan isi-share sa inyo ha. Okay. Isa sa mga tips para maging effective ang implementation sa inyong negosyo ay know the reason and be specific. May gusto kang ipa-implement sa iyong negosyo, di ko alam kung ano yan. Gusto mo mag-implement ng dapat walang late policy, dapat yung naka-uniform, na isasubmit yung mga dapat isubmit on time. Napaka-stricto nyo when it comes sa healthy environment. May gusto kang i-implement dahil alam mong ikakabuti ito ng kumpanya. Pero hindi na iintindihan ng empleyado yan. Pero siguro minsan merong nakakaintindi. Pero ang importante niyan, kung may gusto kang i-implement, dapat alam mo kung ano yon at be specific. For example, gusto mong mag-file ng OT ang empleyado mo ahead of time. Before sila mag-OT, before mag-close ang office hours, gusto mo silang mag-file ng OT form. Gusto mo silang mag-file para ma-approve before mag-out. At sila na lang yung magtatrabaho after office hours. Pero ito ang nangyayari. Nagpa-file na ng OT form after na Wait lang guys. Mag-OT form, ang ginagawa nila, mag-OT form na lang sila na pagkatapos na nila mag-OT. Pero ang gusto mong i-implement unang-una, na mag-OT form sila before na matapos ang office hours. Wala kang magawa. Babayaran mo na lang. Babayaran mo na lang. Tapos na yung OT. Tapos na nilang pagtrabahoan yun. Alangan naman na hindi mo babayaran yun, di ba? At hindi naging effective. At hindi kasi klaro. Hindi kasi klaro na bakit kaya gagawin ng isang empleyadong mag-OT form sa simula. Mag-OT form before na mag-actual OT. Baka hindi naintindihan ng empleyado mo bakit niya gagawin yun. Ang nagme-make sense sa kanya, mag-OT form na lang siya kapag tapos na yung OT. Magpa-file na lang siya ng OT pag tapos na yung OT. Baka hindi naintindihan ng empleyado mo anong rason kung ba't mo pinapagawa yun sa kanya. At isa yun sa dapat na malaman mo. At isa yan sa mga tip na mabibigay ko sa'yo. Know the reason bakit mo kailangang ipa-implement yan. And be specific. Be specific as possible. Yung specific na gusto mong mag-file sila ahead of time ng OT form dahil para yung journey ng pag-OOT nila, alam ng manager kung anong OOT-han niya, at the same time, alam ng mag-OOT kung ano yung tatrabahuin niya. Ganon kasimple. Napaka-basic. Kailangan mo lang i-specify ang rason. Kailangan mo malaman at kailangan mong ipaalam. At the same time,
Be specific as much as possible. Trabaho natin na mag-isip at mag-implement. At trabaho din natin at the same time na ipaintindi kung ba't ginagawa natin to at bakit to nakakabuti sa kumpanya. At isa yan sa mga tip na mabibigay ko. Okay, next. Isa sa mga tip para maging effective ang implementation, ang mga implementation sa iyong negosyo ay ang simplify the process. Kaya siguro hindi sinusunod ng mga empleyado mo ang mga pinapagawa mo sa iyong negosyo. Baka kasi napakahirap ng pinapagawa mo. Napakahirap. Instead na mas makapasimple siya, makatulong siya sa empleyado nang ma-deliver niya ng maayos yung trabaho niya, ang ginawa mo, pinahirapan mo. Nagtataka ka kung hindi ka susundin. Siyempre, hindi ka susundin kasi pinahirapan mo lang siya. Kung gusto mong maging effective yung implementation mo sa iyong negosyo, dapat mo itong ipasimplify. Dapat mo siyang padaliin sa mga empleyado mo. Gumawa ka ng paraan. Alam mo, ikaw lang nakakaalam sa sarili mong sistema. Ikaw lang nakakaalam sa sarili mong negosyo. At sure ako, mahahanapan mo yan ng paraan. Papaano mong i-implement yan at ipa-implement yan dahil napasimplify mo na yung process. Ikaw lang nakakaalam ng sistema mo. Kaya ikaw lang rin ang nakakaalam kung papaano itong mapapasimplify. Nang masunod ng empleyado mo ng maayos dahil napasimplify mo ang trabaho. Diba? Simplify the process. Isa yan din sa mga tip na mabibigay ko sa'yo. Kung para maging effective yung implementation mo sa iyong negosyo. Simplify the process. Pasimplihin na. Huwag mo nang pahirapan. Kung magdadagdag ka man ng trabaho, huwag mo lang pahirapan yung trabahante mo, yung empleyado mo. I-simplify mo yan. Kung alam mo naman yung rason, naging specific ka naman, at gusto mong ma-implement, hindi enough ang rason, hindi enough na naging specific ka, na para sundin ka. Dapat mo pa rin ipasimplify para hindi maging hassle yun sa iyong mga empleyado. At ma-deliver nila ng quality yung mga trabaho nila dahil napasimplify mo ito. At madali mo na rin i-monitor kasi na-simplify mo na rin. Ang trabaho kasi ng mga negosyante, yung especially sa mga nagsisimula, inuubos kasi dapat natin yung utak natin sa pagbuo ng sistema at the same time sa pag-simplify nito. Hindi porket may sistema ka, yun na yun. Baka yung sistema mo, pinapahirapan lang pala yung empleyado, tapos wala palang silbi. Siguro may silbi, pero pinapahirapan mo lang din empleyado mo. At hindi effective yun. Ang topic kasi natin dito, paano maging effective ang mga implementation. At ito ang nilalatag ko, simplify the process. Napaka-fan ko kasi sa automation. Napaka-fan ko dapat sa isang pindot, maraming nangyayari. Marami ang mga task na nagagawa. Kaya dito ako humuhugot ng dapat i-simplify talaga yung mga process. Nang mas marami ang magawa ng empleyado at the same time. Kahit na marami silang nagawa, naging effective sila at the same time. Hindi sila ma-burn out. Kasi na-automate na ng mga bagay-bagay ang yung mga pinapagawa sa kanila. Alright, ayos. Isa pa sa mga tip para maging effective ang iyong implementation sa iyong negosyo ay ang figure out the grounds. Pause muna tayo. Okay, dito para ako. Before tayo proceed sa last na tip, shoutout muna sa ating mga sponsor. Ayos, hindi na tayo basta-basta ngayon guys. Meron na tayong mga sponsor. Shoutout sa QuickBooks Online. Guys, kung nag-struggle kayo sa accounting system,
kontakin nyo ako. Gagamitan natin ng QuickBooks Online yan. Tumutulong pala ako sa mga negosyante. Ang forte ko is sa service-based business. Kung service ang ino-offer mo sa iyong mga kliyente, matutulungan kita. Matutulungan kitang maiayos yung numbers mo. Basic yan. And also sa Big Bike Garage. R20's Big Bike Garage. Cass Robertson. Shout out sa mga gustong magpa-customize, repair, maintain, magpa-maintenance ng big bike. Sa GMA Cavite, R20's Big Bike Garage. And also shout out rin sa FNG Printing Services sa Tacloban yan guys. Kay Cass Giovanni. Shout out. Gumagawa sila ngayon ng kahit anong collaterals. Basta tarpaulin, signage. Tapos yung mga large format, mga election tarps. Malupit yan. And also, sa sakaynaph.com. Sa Tagum City yan guys, naka-base. So, the number one local delivery service sa Tagum City na unang nag-innovate para ma-automate yung mga ma-automate yung delivery industry. Malupit yan. Ayos. So, proceed na tayo sa tips. Proceed na tayo sa pangatlo at last na tip. Okay, game. Isa sa mga tip para maging effective ang implementation sa iyong negosyo ay ang figure out the grounds. Alam mo na yung rason, naging specific ka na, napasimplify mo na yung process, enough na ba tong dalawa para sundin ka? Hindi pa rin guys. Diba? Napakahirap mag-implement ng effective. Pero syempre, itong pangatlong ilalatag ko sa iyo, ito yung pinaka malupit na tip. Yung figure out the grounds. Kung susundin ka, good. Kung susundin ka, reward. I-appreciate nyo yan. Bigyan nyo yung certificate na best employee. Pero kung hindi ka sinunod, ano na? Anong gagawin? Anong mangyayari kung hindi niya sinunod? Kung napigurat mo nga kung bakit nila gagawin 'yon at napasimplify mo na yung process, pero wala kang grounds kung hindi naman nila 'yon susundin, walang kwenta 'yan. Kahit ako, kung hindi naman pala ako mapaparusahan o mape-penalize, kung hindi ko susundin 'yan, ba't ko pa susundin 'yan? Umuwi na tayo. 'Di ba? Figure out the grounds. Ang ginawa ko, na-figure out ko na lang din. Sa dati kong kumpanya, step by step kasi, accounting process. Hindi ako nakaka-proceed sa next step kung hindi ko matatap, kung hindi ko magawa yung dapat kong gawin para makaproceed sa next. Pwede ko lang naman bypassin yung lahat. Gawin ko na lang diretso-diretso. Pero hindi ko siya nagawa. At doon ko din na-realize na yun pala yung grounds. Ang grounds hindi lang IR, hindi lang memo, hindi lang guidance, hindi lang yan, anong tawag nito, evaluation, hindi lang yan grounds. May grounds na na-overlook natin. At ang grounds na yun ay dapat hindi nakaka-proceed sa next step at hindi nila matatapos yung trabaho nila kung hindi nila gawin tong specific na bagay na to. Bibigyan ko kayo ng example. Pero nangiinit talaga yung tenga ko. Basta galit ako Nagiinit talaga yung tenga ko. Shout out pala sa ating viewers. Shout out muna tayo sa ating mga viewers. Okay? Shout out kay Paz de la Cruz. Shout out Cas. Thank you for watching. Kay Michael Salvitiera. Thank you for watching, bro. Good evening, Casteo Mark. Thank you for watching. Ayos. Yung grounds na sinasabi ko, napakalawa kasi. Pero pilitin kong mapaunawa sa inyo
kung ano yung ibig kong sabihin. Eto, gawin natin simple. For example, may cashier ka at nag-ooperate ka ng 24/7. Siyempre, may cut-off yan para ma-endorse ng tama yung mga pera sa next nga shift, di ba? Hindi makaka-end shift yung kaherang unang nag-shift. Kung unang-una, hindi na-approve ng next shift na tama yung bilang ng pera na in-endorse sa kanya. Hindi siya makaka-exit kung may mga discrepancy sa pera. Unang example yan. Ano pa ba ang mga next example? Basta yun. Alam nyo na yun. Basta dapat may grounds. Before dapat sila gumawa ka ng sistema. Di ba? Eto, sa attendance. Kung may fingerprint kayo, ito yung fingerprint. Fingerprint yung nakikita nyo dyan. It's, yan yung example ng pag-effective implementation. Dahil nasolusyonan yan, anong reason yan? Para mas madaling i-track ang attendance. Tama. Kung alam nila ang timestamp sa kung anong out at in nila. Pangalawang grounds, simplify the process. Pipindutin mo lang yan eh. Ganyanin mo lang yan eh. Tapos ipakita mo yung mukha mo. Or kung walang fingerprint, pakita mo yung mukha mo. Magde-detect na yan automatic kung sinong empleyado. Na-simplify ang process. Ano ang grounds nun? Kung hindi mo man yan mapindot on time, kung hindi ka man nakapag-time in on time, late ka, absent ka, wala kang sahod. Yan yung pinaka-example. Ano to eh, computerized na to. Pero yan yung gusto kong i-share ngayon. Na dapat, alam natin yung rason ba't gagawin natin yung implementation na yan, i-simplify ang process, at dapat may grounds. Kasi hindi mo manipulate yan eh. Automatic naman yung oras na yan eh. Pag biometric niyan, kung anong oras ka talagang nagpindot dyan o nag-face scan dyan, yan na yung time. So, walang choice yung mga empleyado kundi sumunod na dapat mag-time in before sa in at mag-time out sa ting out na. Sana napaliwanag ko siya ng maayos. Ano pa bang mga best example? Pero tama oh. Ngayon ko lang din to na nasilip tong ano na to, biometric na to. Pero yan yung pinaka-best example para maging effective yung implementation nyo. At hindi lang sa computerized yun. In a daily operation, na-apply din yan. For example, printing ka. Dapat hindi mo na pupunta sa artist kung hindi na gather yung mga information sa client. Kasi baka mali yung ma-submit, mali-mali yung magawa. Dapat mag-gather muna kung anong color, anong logo, anong gustong ipagawa, anong size. Be specific. Hindi dapat tatalon yun sa graphic artist kung kulang-kulang yung mga ganon. Hindi nakaka-move forward yung isang process dahil sa grounds. At dapat kumpleto ang kondisyon ng grounds para ma-proceed sa next step. Yan yung gusto kong mangyari. I'm sorry. Yan ang gusto kong ipaintindi sa inyo ngayon. Na dapat may grounds. Na wala silang choice kundi sundin dahil may grounds. Napaka-basic lang pala mag-effective na implementation. 'Di ba? Alamin lang kung ano, i-automate at ipa-simplify lang at alamin ang grounds. Yun lang. Yun lang tatlong tips. Siyempre, yan ang mga masishare ko sa inyo para mas maging effective yung pag-i-implement nyo sa inyong mga procedure, sa inyong mga negosyo. Hope it makes sense. Bakit ko ba sinishare to? Dahil gusto kong maging efficient tayong lahat. Negosyante o individual man tayo. Hindi lang kasi to applicable sa mga negosyante. Applicable din to sa mga empleyado rin. Mga nagko-corporate. Mga gustong umangat yung posisyon.
At the same time, yung mga negosyante maging effective at efficient. Kasi, hindi lang ang entrepreneur at hindi lang ang negosyante ang magsasuffer kung walang maayos na sistema. Pati rin ang mga negosyante at mga taong nakapaloob sa loob ng organisasyon. At nilalatag ko tong gantong mga tips, gantong mga informasyon dahil gusto kong maging effective tayo. Hindi lalakay ang negosyo kung sa simpleng ganto lang na mga information, hindi natin ma-implement ng tama. At nilalatag ko to sa inyo para maging effective tayong negosyante, leader, entrepreneur, empleyado, tao, maging maayos tayong mamamayan sa ating bansa, at maging mabuting mamamayan sa ating bansa. Basta yun, dami ko sinasabi. Basta, gusto ko maging efficient tayong lahat. Na-apply nga rin to sa kung may anak ka. Ba't mo uutusan yung bata? Ipasimplify mo, ipaintindi mo ng tama sa bata. At anong mangyayari sa kanya kung hindi niya susundin yon? Applicable to sa lahat ng bagay, guys. So, yan yung nilalatag ko dito. At yan yung rason ba't ko sinishare to. At kung nahihirapan ka man ngayon na mag-implement sa iyong negosyo, mag-implement ng mga gusto mo mangyari sa iyong negosyo, okay lang yan. Darating at darating ka talaga sa ganyang sitwasyon. At kailangan mo lang ma-figure out tong tatlong core principles na to para ma-implement mo at maayos yung flow ng mga implementation sa iyong negosyo. Marami pa to eh. Marami pa to. Pero tatlong foundation lang ang nilatag ko. Dahil alam kong makakatulong to sa inyo. Ang kalaban kasi natin dito, kung hindi tayo nag-i-innovate. Kailangan kasi natin mag-innovate, mag-improve, at maging effective, efficient sa loob ng mga bagay na pinagtatrabahuan natin. Kasi kung hindi tayo nag-grow, hindi natin ina-adapt ang mga ganito kasimpleng bagay. Same as negosyo, kung hindi mo to i-implement, hindi ka rin mag-grow. Hindi mag-grow ang negosyo mo. At the same time, hindi rin mag-grow ang sarili mo. Hindi rin mag-grow ang pagkatao mo. Basic. Shout out kay Kas Maricel and shout out kay Kaswarin Bacos. Pwede po ba sa asawa? Ewan ko. Di ko alam. Pwede bang wag na nating pag-usapan yung asawa na yan? Na joke lang. De, pwede ba sa asawa? Ibang usapan niyang, Kas? Natawa tuloy ako sa tanong. Kasi ang asawa, hindi ko na-control yan. Pwedeng pakiusapan yan. Pero bakit hindi mo naman empleyado yung asawa mo? Hindi naman siya dapat pinapasunod. Dapat it's, para sa akin lang naman. Hindi naman ako may asawa, pero sarili ko namang pananaw, dapat it's a mutual understanding. Dapat pinag-agrihan yung dalawa yon. Anong mangyayari sa inyong dalawa kung hindi nyo susundin yung isang bagay, di ba? Ipaintindi mo sa asawa mo, tapos ipasimula mo yung process. At figure out the grounds na hindi lang dapat siya ang mag-suffer, na dapat kayo dalawa. Kasi, till death do us part. Tinawag mo nga na yung asawa eh. So, hindi lang dapat siya maparusahan, dapat ikaw rin. Kaya, hypod mo. Salamat sa tanong. Natawa ako. Good evening, Cas Angelo. Shout out sa iyo. Ayos. Sana'y may natutunan kayo, guys. Kanina pa ako sa tambayan, mga classmate. Walang sumama sa akin. Nakakatampo kayo. Gusto ko pa sanang may magtanong eh. Pero yan lang naman yung mga isi-share ko sa inyo ngayon. Ang mga bagay, mga tips para maging effective yung mga implementation natin sa ating mga negosyo. Sige, mag-entertain muna tayo ng comment ngayon. Sinong may tanong? Natawa talaga ako kay Kaswarin eh. Shout out Kaswarin.
Ang kulit ng tanong eh. Pwede mo ba sa asawa? Sinabi ko lang na pwede sa anak. Tinanungan ba naman akong pwede sa asawa? Ewan ko. Ayos, matagal na rin tayong di nakapag-live, no? At nakapag-live pa tayo ngayon with sponsor pa. Pero guys, sponsor yan sila sa sa event na mangyayari this coming Friday. Ipo-promote ko na lang pala. This coming Friday, guys, tuturuan ko kayo. Gawin natin formal. This coming Friday, iniimbita ko pala kayong lahat. Tuturuan ko kayo paanong maglista ng tama. Sa English kasi yan, o in technical term, bookkeeping. Paano mong ilista ang tama ang iyong sales, expenses, inventory, accounts receivable, accounts payable, napakarami niyan. Pero ituturo ko lang mga basic, syempre. Kasi isang gabi lang naman yan eh. Tapos mga nasa 3 or 4 na oras lang yan. O siguro 2 oras lang. Bibilisan ko lang. Tuturuan ko kayong maglista ng tama. Na kahit wala kayong alam sa accounting, wala kayong alam sa bookkeeping, wala kayong alam sa Excel, tuturuan ko kayo ng mga pinaka-fundamentals na relevant sa mga nagsisimulang negosyante. Kahit na 1 year na wala pa kayong accounting system, not bad na yung ituturo ko sa inyo this coming Friday. 7 p.m. Ilalatag ko sa inyo yung link. Saglit lang. Ito yung link guys ng event. Mag-join kayo para may matutunan kayo sa akin. At sa mga gusto mag-sponsor lang kayo. Hindi naman ako mahal maningil eh. Pero nagtatampo talaga ako sa mga kasosyong hindi ako sinamahan sa Zoom meeting. Di ko na kayo sasamahan sa susunod. Joke lang. Wait lang guys, ilalatag ko lang yung link. Intro break muna tayo. Yun. Basta yun na guys. Yun na. Yun na. I-drop ko na lang sa comment after this live yung magiging link ng event. May link na siya sa Facebook eh. May mga nag-respond na. So yun lang. See you sa Friday guys. Yun lang gusto kong share sa inyo ngayon. Sana may natutunan kayo. Dito ko na lang muna tatapusin yung live ko ngayon. Guys, thank you so much sa panonood. Laging tandaan, huwag kalimutan na ang faith without action is fiction. Bye-bye guys!